The Philippine National Police has identified 6 suspects in the killing of political vlogger Mima Alicia Lipata. For the latest, we have mobile journalist Jazz Paredes live from Camp Crame. Jazz, okay, what did the police know so far about the 6 suspects and who among them remains at large? Yes, Denise, natukoy na ng Philippine National Police ang 6 na sospek sa likod ng pagpatay kay Alicia Lipata o mas kilala bilang Mima Alicia na isang political vlogger. At kanina kanilang pinangalanan ang 5 sa 6 na sospek na yan. Yan ay sina alias MS, 58-year-old, isang alias JA, siya naman ay 48-year-old. Kasunod niyan ay si alias AF at sunundan niya ni Boss A, alias Boss A, at alias CB. So may iba-iba silang naging role dito sa krimen, Denise, no? Itong si alias MS at alias JA, ito yung dalawang riding in tandem na sangkot doon sa pamamaril mismo. So si alias MS yung gunman, habang si alias JA naman yung driver. At ito namang middleman ay itong si alias AF at yung dalawa pa ay isa dyan ay mastermind, si Boss A, at si alias CB ang alleged middleman, habang ang isa naman na hindi pa pinapangalanan ay isa pang mastermind umano sa pagpatay. Denise. Okay, Jazz, identified naman ba kung ano yung naging motibo dito sa pagpatay at na-identify na rin ba ng kapulisan how they're all connected, talking about these 6 suspects? Yes, Denise, no. Sa ngayon, ang tinitignan motibo sa likod ng krimen, una nating tinitignan, Denise, yung connection sa kanyang pagiging political vlogger. Ngunit itong ang gulo na ito ay tinanggal na ng pulisya at naging personal na alitan na lamang yung kanilang matibay na tinitignang motibo sa krimen. Dahil Denise, kung babalikan lamang natin sa mga naunang pahayag ng Philippine National Police, na itong si Mima Alicia ay meron daw 8 milyong utang doon sa dalawang mastermind na dating yung mga business partner. At ito nga naging koneksyon nitong 6 na mga suspect. Ang dalawa dyan, Denise, yung ating gunman at rider, ay mga gun for hire daw. Habang ito namang middleman, ay siya naman ang naging susi para maituro daw itong 3 pang suspect na at large pa until now. So ito yung mastermind, na dalawang mastermind, at yung isa pang kasabwat. Sa ngayon, Denise, ay tukoy na yung alam na ng Philippine National Police, may lead na sa kanilang whereabouts. Ngunit ngayon, hindi pa daw masasabi ng pinal yung pinakang motibo sa likod ng krimen, ngunit pinakamatibay nga yung personal na alitan. Magiging malinaw lamang ang sagot daw dito sa motibo ng krimen, oras na mahuli nga itong dalawang mastermind at mumula sa kanila kung ano nga ba yung talagang kanilang motibo sa likod ng pamamatay sa political vlogger na si Mima Alicia. Denise. Jazz, dun sa nakalap na impormasyon ng polis, may na-identify ba kung ito ba ay matagal ng plinano? Paano ba nag-umpisa yung planong pagpatay dito sa vlogger na to? And ang kapulisan din ba, may na-recover ba silang mga CCTV footage or other digital evidence that would strengthen their case against these 6 suspects? Yes, Denise, no, sa investigasyon ng Philippine National Police, nakaretrieve sila ng ilang mga CCTV footage at sa kanilang backtracking nakatulong yan para matukoy nga yung dalawang perpetrators o yung dalawang sangkot doon sa pamamaril, kaya na-identify yung kanilang muka. At bukod dyan, Denise, doon sa CCTV footage ay na-reveal yung timeline nung paano ba nila pinlano yung insidente. Sa nakita nating CCTV footage ay around 1 a.m., pasado 1 a.m. yan ng madaling araw. Actually yan, Denise, bago nila sadyain yung pamamaril sa harapan ng bahay ni Lipata, ay kumain pa sa isang lugawan itong dalawang suspect. And after that, 2 a.m. onwards ay pumasok na sila sa subdivision nitong ni Lipata at nagpalit sila ng damit. So meron silang current suot na pulang damit at pinatungan to ng puti. At bago sila pumunta doon sa scene of the crime, doon nga sa bahay ni Lipata para doon gawin ng pamamaril around 3:11 a.m. Sa ngayon, Denise, hindi pa malinaw kung gaano katagal bang pinagplanuhan, pero yung timeline and yung sequence of events is halos 40 seconds lang nangyari yung pamamaril, Denise, no? Doon sa CCTV footage, although hindi nakita yung aktual na pamamaril, ngunit maririnig na sa CCTV footage is 8 beses pinuputukan itong harapan niya ng bahay ni Mima Alicia na naging sanhi ng kanyang pagkamatay, habang sugatan naman yung kanyang kasintahan. Sa ngayon, Denise, yung kanyang kasintahan until now ay nasa ICU, nasa critical na condition pa rin. At nga ito nga meron pa rin tayong 3 at large nga, yung dalawang mastermind at yung isa pang kasabwat. Pero sa ngayon, Denise, sa investigasyon din lumalabas na yung ginamit na baril sa insidente
o doon sa krimen ay nalilink daw sa iba pang gun for hire o sa iba pang mga shooting incidents. Merong robbery, other shooting incidents, halos 10 daw at sa iba pang mga iba pang mga lugar ito. So maraming nakita ang kapulisan dito sa kanilang investigasyon at meron Oo. din daw mga iba pang kaso. Itong isa pang suspect na pagkakaalam natin may kaso ng robbery. So iba pang Okay. kaso yun, ibang detalye pa ito, Denise. Jazz, okay, clarify lang natin, last na natin to. Yung kinalaman ng utang dito sa pagpatay. Yes, Denise. Itong utang na tinutukoy natin, Denise, allegedly, meron daw 8 milyon na utang itong si Mima Alicia dito sa dalawang mastermind na dati daw niyang mga business partner. Hindi pa natin tiyak kung para saan yung 8 milyon, ngunit base pa lamang ito sa mga naunang salaysay from the suspects na yung possible motive. Pero ang pagkakaalam nga natin, Denise, yung talagang tinitignan nga natin na reason doon sa pagpapatay ay utang. So dati daw mag-business partner itong mastermind at itong si Alicia Lepata. At dahil nga umutang siya dito sa dalawa at hindi nga nagkasundo doon sa pagbabayad, at sa ngayon, ang nakikita natin ay hinire itong gun for hire na dalawa noong dalawang mastermind niya para itong sa pamamaril ni Lipata. Sa ngayon, ito pa lang yung ating malinaw na timeline or yung reason. Pero sa Denise, sa following days after na ma-apprehend nga daw itong mastermind, mas magiging malinaw daw kung paano ba o ano ba talaga yung rason kung bakit nga pinapatay itong si Lipata, kung ito lang bang 8 milyong pisong utang niya ang dahilan sa likod nito. Denise. All right, thank you for your updates. Again, that was mobile journalist Jazz Paredes.